Yo mga pare, what is good? Welcome back to Josh on Point. So bro, again, nandito tayo sa Starbucks Tagaytay, no? Yan, yung mga motor namin. Tabi ka dyan, Ching. Yung ano, inaayos ngayon yung RC390 niya, bro. So ito yung gamit niya, yung CRF 150 to, di ba pare? 150. CRF 150. Tapos syempre yung motor natin na 500 boom, no? So ngayon bro, ang pag-uusapan natin, paano mo makokontrol yung mga above ninyo? Okay? Kaya ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake kalat kill, ako 10 down. May nag-send sa atin na subscriber natin bro, tropa natin, about sa problema niya. Medyo mahaba-haba to, so I suggest chill kayo dyan. No? Matagal-tagal natin hindi nakasama si Ching sa mga videos natin kasi busy to, nag-busy siya. No? Ano palang ginawa mo pre? Anong ginagawa mo sa buhay-buhay? Ang ginagawa, minamanage ko ngayon yung palugi naming business. Palugi mo? Hindi, pero maganda nga to, lesson pa, educational pa rin to. Yung printing nga, kasi nagkakaroon siya ng orders, pero hindi malakas, hindi nga lang malakas. So, hindi pa rin siya enough. Kung halimbawa gusto mong iasa yung kabuhayan mo doon, hindi pa rin enough yun. Pero so, gano'n naman talaga sa una pag mga business na una. So yun ang dinidiskarte, yun yung iniisipan ko ng paraan kung paano maiangat yun. Kasi ayokong ang gawin, tinuturo mo rin sa ayokong gawin yung hindi simula ka ng business, pag nahirapan ka, ayaw mo na. Gano'n naman talaga sa business. So yun, nagkakaputa-puta siya pero di ko pa siya sinusuko. Yun lang. So yun, follow nyo siya sa Instagram. Lalagay ko naman dyan sa description pare, tsaka yung business niya. Printing business, di ba? Sa Cavite, Molino Bacoor, Cavite. Sa mga taga-South dyan, no? So game, basahin natin tong chat ni Tropa. No? Sabi niya, Tol, magandang araw sa'yo. Matagal na akong follower, siguro mga 3 to 4 years na. Tagal-tagal na rin pre, parang OG ka nito. Unang vid mo napanood ko yung origin mo at paano ka naging red pill. Okay? So, isa yun sa mga best videos ko talaga yung paano ko natuklasan yung red pill. Well, katulad ng ibang kalalakihan, natuklasan ko yan kasi heartbreak, no? Problema sa buhay. Ikaw ba? Kailan mo Yun talaga. Yun talaga, no? Parang parang manunuchoice kayo. Manunuchoice kasi. Kumbaga, kasi pagka heartbroken ka or kahit anong problema pag lalaki ka, talagang malulos ka talaga, maghahanap ka ng guidance. Kaya, yung red pill talaga yung parang isang... Hindi, actually, yung mga sinasabi sa, na concept sa, yung red pill, para ma-red pill ka. Kung tutusin, alam mo na siya Alam mo na, naririnig mo na siya paunti-unti. Pero, dahil komportable yung buhay, parang hindi mo nararamdaman yung need na i-pursue yun o i-adapt yun. Kasi parang, bakit, di ba? Bakit papahirapan ko pa sarili ko, di ba? Magandang yun kasi nga komportable. So, comfort talaga masasabi mo na kalaban ng lalaki. Kalaban ng lalaki. Sa babae, okay lang. Mas lalo silang gumaganda pag komportable. Pero sa lalaki, pumapangit. Parang basta ang pangit, pre. Parang sarap ilaglag sa preso. Magandang pag-usapan yun. Magandang hiwalay na video yun. Kalaban ng lalaki is comfort. Kaibigan ng babae is comfort. Kasi iba yung sana. So, okay. So, from then, nagustuhan ko yung mga insights mo sa mga bagay-bagay at lagi na ako nanonood ng mga videos mo. Although lately lang ako nakafollow sa ibang social media mo. Mga 1 year ago lang kasi di naman ako masyadong ma-follow sa social media. Pareho tayo, ganoon din ako. Share ko lang din na yung partner ko ngayon is naging girlfriend ko dati dahil sa flirt date seduce na method. Okay, another patunay na naman na nag-work yung FDS natin mga pare. So 2 years and 6 months na kami ngayon and actually may baby na kami. Ayos 2 years and 6 months, may baby na, okay? Turning 1 year old ngayong May, huwag natin sabihin yung exact, basta May daw, okay? So, para confidential tayo. So far, masasabi ko na majority ng mga insights ko dahil sa payo mo, pati na rin si Soy. Okay, si Soy, si Sleephead. So, may first episode nga pala kami ng podcast ni Soy, si Ato, sa channel ni Ato. So, I suggest panoorin nyo yun. Comment kayo kung ano pwede pang i-improve nung podcast namin na yun. So, meron kaming podcast doon na magkasama, meron din ako sarili ko. So, hindi matatapos, hindi titigil yung sarili kong gawa. So, pag ako, yan, meron tayong sarili.
Meron lang bumabagabag sa akin, kaya ako napachat sa'yo. Itong partner ko ngayon, first boyfriend niya ako at nagustuhan ko siya kasi nagkakakwentuhan kami dati at nakwento niya yung upbringing niya sa kanya ng parents niya. Hindi naman perpekto pero sa panahon kasi natin ngayon na puro 304 na, alam mo naman yung 304 niya. At kung ano-ano, back in 2022, back in 2022, na-amaze ako na meron palang babae na lumaki sa household na may magandang values. Well, pare, based on my experience din, yung esmi ko, maganda rin yung values ng families niya. So, kung paano siya na-mold ng parents niya, ng family niya maganda, nakikita mo, yun yung magiging galaw din ng ihabab mo. So, maganda yung values ng parents na sa bahay nila. Maganda rin yung values nung nakuha ko. Minsan talaga ang humuhubog sa tao, nag-uumpisa talaga sa bahay. Oo. Diba? Oo, totoo yun. Nag-uumpisa talaga sa bahay. Pero, paano ako magko-comment dyan? Di ako. Pero hindi, dahil lalaki ako. Galing ako sa broken family. Pero, beneficial sa akin yun, yung hirap nun, yung chaos na dala nun, kasi lalaki ako eh. Kaya ayos yun sa akin. Pero sa babae, hindi ko mako-comment. Kung hinanapan mo ako ng comment na gano'n, babae, mahirap, baka di ka maniwala sa sasabihin ko. Pero, yun nga, iba't ibang kalagayan, di ba? May iba na maganda yung values mo kasi nga maganda yung pagkakahubog sa'yo ng family mo, maayos. Meron namang instances na maraming challenges sa family, hindi maayos, pero lumaki ka namang malakas. Alam mo yun? Lumaki kang matibay. So, iba't iba pa rin. No? Pero, all in all, nakaka-apekto talaga yung family mo kung ano ka. So, sa tingin mo, kung wala kang magandang makuha sa family mo, that's the time na maghahanap ka na ng ibang... Yun nga, kaya na-discover ng iba yung channel natin. So, yun na. Graduating siya noon and nagkakilala kami kasi same kami ng work. Fast forward, nasa flirting stage pa lang kami, mga 1 week naging kami na agad. And since may naging issue sa tinitirhan niya that time, after 2 months, nag-live-in na kami. Ayos buti napapayag mo yung parents ng babae na mag-live-in kayo agad. After 2 months pa lang na naging sila. So far, maayos naman yung dynamics ng relationship namin. Ang problema lang, lumaki kasi siya sa environment na medyo hindi kaso sa kanila yung may mga tropang lalaki. Okay, so parang, siguro ano ba to? May kapatid ba siyang lalaki? Kaya normal lang mag-tropang lalaki? O... masyadong maluwag yung magulang sa kanya. Na hinahayaan lang talaga siya. Pwede. Hindi niya sinabi rito kung paano yung ganon. So, at yung magsuot ng mga crop top and shit. Hindi ko rin maintindihan but for some reason, ayaw kasi ng babae yung malapit sa lalaki. At yung ganon din yung nagsusuot ng revealing clothes. Personal preference ko lang siguro yun kasi para sa akin, you do these things pag single ka. I agree. Lalong-lalo na yung may kipagkaibigan sa lalaki. Wala tayong pakailam dun kung hindi sa atin yung babae. Diba? May kipagkaibigan. So, wala tayo dyan. As much as possible, iwasan na nga natin yun kasi masakit na sa ulo yun. Pero kung atin na yung babae, meron na tayong tinatawag dyan na respect at saka responsibility. Kasama sa respect at responsibility, yung responsibility ng babae na hindi dapat ma-insecure yung partner niya, vice versa. Diba? Hindi mo rin dapat ma-insecure yung girlfriend mo. Ganon din siya, hindi niya rin dapat ma-insecure yung boyfriend niya. So, anong kasama dun? Hindi siya kakausap at kakaibigan ng ibang lalaki. Kasi, siyempre, di ba? Lalaki, kung alam niya yun, territorial tayo. Pag merong umano sa territory natin, di ba? May nararamdaman tayong something. Sinabi ko sa kanya yung opinion ko about doon and iba yung take niya sa mga ganong bagay. Feeling ko, dahil norm ng mga babae yung katwiran na for my confidence. Ang alin pare, kasi yung kung gagawin niyang for my confidence yung pagkakausap ng ibang lalaki, parang ibang usapan naman yun. Sa damit, I can get it, di ba?
may sense. But yung magkuha ng confidence sa ibang lalaki, Brad, parang hindi yata okay yun. hindi siya katwiran para sa akin. So, kaya nila ginagawa yun, pero sabi ko sa kanya, hindi ako against sa idea na yun. The thing is, hindi ako komportable. Ang gusto ko lang, irespeto niya yun. Fast forward, tuwing lalabas kami or siya, lagi tuloy na init yung ulo ko sa tuwing nag-aayos. Nag-aayos na siya kasi laging yung mga may na damit yung pinipili niya and kailangan ko palaging sabihin ng paulit-ulit o sitahin siya. Though pinapalitan naman niya afterwards, okay, good sign. Pero ayoko naman kasi every time na nagbibihi siya, iisipin ko pa yung mga kung ano yung susuotin niya at sisetahin ko pa. Naging ganun for 2 years na magkasama kami. Ang point ko is, nasabi ko na at naipaliwanag ko na and every time na aalis, sinisita ko sa dapat. After some time, magets niya na at magkusa na lang kumbaga. Parang sinusubok niya kung makakalusot pa eh. Ito pare komento ko sa babaeng nagsusuot ng sexy na damit. Ako personally tanungin kita pagkatapos. Personally pare, sa ESME ko, wala akong problema na magsuot siya ng revealing clothes. Depende sa situation. Ano yung situation na yun? Kung kasama niya ako, okay? Kung kasama niya ako. Pangalawa, kung pupuntahan lang namin mall or mamamasyal lang kami. Ganun, yun lang. Pero pagka lalabas siya ng bahay na hindi ako kasama, yun ang hindi tayo magkakasundo. Kasi ako, kasi gusto ko kasi pare, pag kasama ko yung SP ko, gusto ko sexy siya sa paningin ko lagi. Gusto ko sexy rin siya sa mata ng ibang lalaki pag kasama ko siya. Kasi parang ano siya medyo hindi magugustuhan ng mga feministo, pero kumbaga para ko siyang trophy. Yun ang, pero hindi exactly trophy wife ang ano ko sa hindi bagay. But yung babae mo kasi pare, pagkasama mo yan yung parang siya yung representative ng kung ano mo siya itrato eh. Kung maganda siya sa labas, nakasama mo siya, ibig sabihin maganda yung pagkakatrato mo sa akin. So wala sa akin yun kung kasama ko siya sa labas. Tsaka kung sa mall lang. Pero depende pa rin, di ba? Kunyari, magmamalengke kayo sa Divisoria. Wala namang sense na magsuot ng kaseksiyan nyo. Kasi siyempre, umaalerto ka na nga sa gamit mo, aalerto ka pa sa damit niya. Ito doon sinasabi mo, basic naman yun na the more na maganda yung itsura natin sa paningin ng ibang tao, the more na gusto natin yun, basically gusto natin yung maganda yung itsura natin sa ibang tao. So, pagdating sa pamananamit talaga, kung kagaganda niya, okay lang talaga. Okay lang yun. Pero pag nandun na sa mga situation na kailangan, na yung situation hindi nag-favor para magsuot siya ng ganon, sana, ganito kasi siya, hindi na sana siya nakikipagtalo. Yung babae, hindi na sana nakikipagtalo. Sana nakikinig na lang. Ang inaano ko siya, kasi yung nasa sitwasyon, yun yung titignan niya na parang may mali talaga kung ang babae may kipagtalo pa na pinapaliwanag mo sa kanya na maayos kung bakit hindi niya suotin sa ganong sitwasyon yung damit niya. Ganito, isang halimbawa, may kapatid akong babae. Nagsusuot din ng sexy yun minsan. Nagsusuot din actually, kung titignan mo yung Instagram niya, parang wala eh. Masaya naman siya hindi niya na kailangan pagtalo na magsuot siya ng mga klase ng ganon. Okay naman. So, ang sa akin, pag ang babae, kinall-out mo na mali, hindi tama yung suot mo para sa pupuntahan mo eh. Dapat talaga, hindi na kailangan pagtalo ng babae. Ibigay na lang kasi... Pero ito medyo okay din yung girl niya kasi sabi niya nga doon sa ano niya. Pag pinagsasabihan naman daw niya, nagpapalit. Hindi naman daw nakikipagtalo. Yun nga lang, paulit-ulit daw ginagawa nung Oo, may tumatak pa sa akin yung nag-skirt. Ito totoo experience ko to sa inuman nung high school. So, may kainuman kami. 3 babae sila. 3 lalaki kami. Sa bahay lang to. Yung klase ng inuman na na nagka-exam, maaga uwian, inuman kami doon. Hanggang gabi yun. So, inuman. Ngayon, nagkalasingan na, yung mga tropa pumili na yung babae, kinuha yung isa. Parang didiskarte nila. Tapos yung isang babae, walang pumili sa kanya. Ngayon, na to ginawa ng babae, pre, nung teka lang, uuwi lang, medyo may amats na, nakainom na eh. Teka lang, uuwi lang ako, magpapalit lang ako ng skirt. Wala kasing pumapansin sa akin.
Oo, pre! Babae talaga yung... Oo, totoo to ha. Parang, di ba, nakakagulat yung kwento. Tago, totoo. Nangyari Talaga? talaga yun. Oo. So, umuwi nga, bumalik nga, nakaskirt. Tapos yun, edi, naging malinaw sa tropan, gusto talaga nito. Binigyan. Kaya sa akin, kaya yun ang umano sa akin na kung napagsabihan na siya, pero nag-i-skirt pa, tapos binanggit pa rin confidence. Kukuha ng confidence sa ibang lalaki, di ba? Na naranasan ko na yung gano'n, yung babaeng uuwi, ikakat yung, magpapaalam niya saglit doon sa inuman namin para magpalit siya ng skirt kasi walang pumapansin sa kanya. Gusto talaga niya. Gusto niya talaga. Gusto talaga. Kaya ganito yung tono ko sa mga sagutan, kasi ganun yung umaano sa akin eh. Okay. Yun. So, dun nga pumapasok pre na pag hindi mo talaga siya kasama, pero nagpumilit siya na lumabas na ganong mag-skirt, may something na talaga. Mali na talaga. Pero katulad nga nung sabi niya, okay naman yung babae, nagpapalit. Yun nga lang, paulit-ulit daw ginagawa. Kumbaga parang, ito nga, sabi niya nga, parang sinusubukan daw yung patience niya. Pero para sa akin kasi Brad, no, since hindi naman siya hindi naman siya nagtatry lumabas. Wala ka namang kinuwento rito na lumalabas siya ng ganon, ng mag-isa. Tapos, siguro gusto niya lang, nakikita ko pare, parang gusto niya lang maging pretty pagkasama ka. Yun nga lang, ikaw lang ang may ayaw. Pero siguro, dahil nagsisexy siya ng suot na aalis kayo, secure siya, feeling secure siya pagkasama ka. Diba? Yun yung nakikita ko. Kasi hindi naman niya ginagawa. Wala ka namang sinabi dito na nagsusuot ng sexy na tawag dito na hindi ka kasama. Diba? So, I think ito yung nakikita kong dahilan ng babae mo, pre. Secure siya sa'yo. Kaya paulit-ulit siya ng sexy. Kasi kasama ka naman yun. Diba? Ibang usapan yun pagka umaalis nang hindi ka kasama ng sexy. Okay. Iba yun. Okay. Iba talaga yun. Yun ang hindi ko matatanggap talaga. Katulad nga nun. Diba? Puta, pupunta sa inuman ng puro lalaki. Naka-skirt. May gusto talagang... Kasi naka-uniform muna yun eh. Mga naka-uniform muna sinabi niya yun. Sinabi! Oo. Walang pumapansin sa Wala. akin. Ibang klase. Ginawa talaga. Isipin mo yung gano'n, umuwi ka, nagbihis ka, tapos mapalik ka sa inuman. Tapos yung binigyan na siya. Puta. Grabe. Wala, hindi ko talaga makalimutan. Ito. Tapos tuloy natin maayos naman siya. Naglilinis sa bahay, nagluluto minsan. Pero naguguluhan lang ako kung down ba talaga siya sa akin. Okay, so may mga green flag, naglilinis ng bahay, pinaglulutuan siya. So, naguguluhan lang doon siya kung down ba talaga to sa akin kasi yung mga bagay na hinihingi ko sa kanya palagi niyang kailangan sabihin at paulit-ulitin. Hindi ko tuloy sigurado kung respeto niya ba ako as a partner o first boyfriend lang ako, kaya siya nagstay. Last week, kinausap ko siya about doon. Sabi ko, lahat ng sama ng loob ko, pinaliwanag ko na bakit kailangan lagi ko pang sisitahin. Pwede namang piliin mo lang automatic yung pananamit na decent para sa akin. Sabi ko sa kanya, ayokong hindi buo ang pamilya namin pero ayoko rin dumating sa point na kalakihan ng anak namin na lagi kaming nag-aaway. Ang worry ko kasi baka pagtagal pa mawala na rin respeto ko sa kanya and uuwi ako ng bahay na laging galit. So sabi ko sa kanya na kapag naulit pa, umalis na siya. Okay, so again pare nakikita ko yung control mo or yung authority mo bilang lalaki sa relationship. But so far pare, ang base sa kwento mo, umaalis, nagbihis siya ng sexy pagkasama ka. I don't see any issue sa ganung bagay. Sige, tuloy pa natin. Baka may hindi ka pa nakukwento rito. Tinanong ko rin siya kung masaya ka pa ba. Kasi kung hindi na pwede namang umalis. And ako sasagot sa anak namin, given na mas capable lang ako mag-provide and protect sa baby namin as of the moment. Teka pare, parang parang sobrang nag-escalate quickly ka dito sa emotions mo, bro. No? Oo nga, may something na nangyayari. Oo, kasi bakit nagtanong ka kaagad ng ganito? Parang papaalisin mo kaagad siya. Dumating ka sa ganito, wala pa namang nangyaring di ba? Sige, teka, may sasabihin na ako sa'yo. Tatapusin na natin para makasigurado ako sa'yo.
Sinabi naman niya na walang problema sa kanya, lahat masaya pa siya at nare-respeto naman niya. Diba? After noon, nag-iba ng konti, medyo mas lumambing siya this whole week, pero may isa araw pa rin pinili niya yung maiksing damit. Pero nung sinita ko ulit, no argument naman na, pinalitan niya kaagad. Gusto ko lang malaman ang insight mo kung down ba talaga siya sa akin. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na oo, pero gusto ko rin makarinig ng perspective ng ibang tao at insight mo. Other thing, tol, is ano ba ang take mo sa mga babaeng nagsusuot ng revealing clothes? Okay, sige. Isang tanong yun, ha? Anong take natin sa revealing clothes? Unang tanong yun. Okay lang ba sa'yo yun? Parang nasagot na natin. Nasagot na kanina. Pero sige, anuin muna natin yung nakita nating green flag dun sa babae at yung red flag sa babae based dun sa kwento mo. Sige. Ang ano dyan, down ba sa'yo yung babae? Okay. Ano yung mga pros? Ano yung mga pros na ginagawa ng babae sa kanya? Pinaglulutuan siya. May anak na sila, di ba? May anak sila. Oh. Pinaglulutuan siya. Naglilinis daw ng bahay. Wala naman daw problema. Pinagsasabihan niya na sumusunod naman daw. Okay? Sumusunod naman daw. So, yun ang mga pros ng babae. Okay? Ang narinig lang namin na cons ng babae is nagsusuot ng sexy. Okay. Yun lang ang problema. So, sasabihin mo sa akin, kung down ba yung babae sa'yo, yes. Down sa'yo yung babae. Walang... Now, next question, ano sa tingin mo? Dun sa... Tingin ko rin down. Oo. Di ba? Yun lang yung sinabi mo eh. Kumbaga nagsusuot siya ng revealing clothes. Okay? May importante kasi bro, para masagot mo yung question mo, is tignan mo yung mga positive at negative. Di ba? So, para makamap mo ano ba talaga. Kung mas nag-weigh yung negative sa positive, ibig sabihin, nasa negative ka na situation. Diba? May naisip na akong ibang tono na natapos na yung kwento. Nakaisip na ako ng ibang tono. So, based sa mga sinabi niya, mukhang down naman talaga. Tapos ang pinaka-minor issue, nag-i-skirt. Ako gusto ko siya ilagay na sa ganito lalo na may anak na sila Living sila, may anak na sila. Gusto ko ilagay na ganito. So, ito na yung mga ginagawa ng babae para sa'yo. Ngayon, kung nagkakamali man siya dun sa choice of clothes niya, kasi hindi gusto ng lalaki, di ba? Kung nagkakamali man siya, kailangan manggaling ka dun sa posisyon na hindi naman kasi perfecto talaga yung... hindi naman perfecto agad yung mga babae talaga pag gano'n di ba? Tingin ko hindi pa sila ganun katanda Tingin ko sa tono ng hindi pa sila ganun katanda Yes. Nakikita ko na may si tropa, may pagka-immaturity pa ng konti. Kasi very mo, simple lang naman yung issue Sumusuot lang naman ng sexy pero tinatanong mo na kung gusto mo siya umalis, di ba Brad? Wala namang ginawa pang So, Huwag mo nang ulitin yun na tinatanong mo na kagad siya na gusto siyang umalis. Ang pangit nun, pare. Siguro kaya siya baka lalo mag-skirt ng yun. Kung gaganyanin mo siya ng gaganyanin. Ang minor ng issue nyo, pero parang ang lalim agad ng, ang lalim agad ng hugot mo. Baka mag-skirt nga na mag-skirt talaga yun na walang paalam sa'yo. So, hindi siya ganun. So, ilagay mo sarili mo sa posisyon na hindi naman perfecto at hindi naman kailangan maging perfecto agad nung nung misis mo, i-workout mo. Kailangan mo ng patience, pagsabihan mo siya. At para maniwala din niya sa'yo, kailangan unahin mong i-upgrade yung sarili mo kasi yung tono mo pag kinakausap mo yung babae, mag-iiba yun pag na-upgrade mo yung sarili mo. Tsaka kung paano mo makukumbinse yung babae sa mga sinasabi mo, nagmamatter yun kung paano mo rin in-upgrade yung sarili mo. Totoo yun. Tsaka bro, ang tip ko rin sa'yo, pare, masabi ko doon sa base sa kwento, magbe-base lang kami doon sa sinabi mo. Nakikita ko sa'yo, may insecurity ka, Brad. I'm gonna be honest sa inyo kasi yun ang gusto ninyong malaman dito. Wala tayong bullshit dito. Meron akong naramdaman na insecurity sa'yo, pare. Kasi, again, yung babae, nagre-revealing clothes siya, base sa kwento mo, pag-aalis kayo. Diba? So, again, feeling safe siya pagkasama ka. Wala dapat deal sa kanya yun. Diba? Wala dapat apekto sa iyo na nagsusuot siya ng revealing clothes pagkasama ka. Kasi pwedeng, kaya siya nagsusuot ng revealing clothes pagkasama ka kasi nga, safe siya sa'yo, pare. Safe siya sa'yo. Gusto niya maging pretty sa mata mo. Ibang usapan yun, makikita kong may
reason ko bakit ka nagagalit or may basis ka bakit nagagalit kung magsusuot siya ng revealing clothes pag hindi ka kasama. Doon may issue tayo. Wala akong sasabihin mali sa'yo. Hindi kita sasabihin sa tawaging insecure. Kung umalis siya nang hindi ka kasama, tas naka-sexy siya, that's the time na may mali ka. May mali siya. But this time, pare, based sa kwento mo, parang ikaw ang may siguro kaya insecure, bro. Siguro ang nababasa ko lang sa'yo. Sabi nga ni Monchik, hindi, may connection to doon sa sinabi mo na kailangan niyang ayusin yung sarili niya. Kailangan niyang ayusin yung sarili niya, bro. Kasi, kaya siguro, nag-revealing clothes yung jowa mo, naramdaman mo na parang, masyadong maganda tong jowa ko para rito. Di pwede. Kasi, alam ko yung sarili ko eh. Diba? Kung malakas ka rin, Brad, malakas din dating mo. Diba? Mawawalan sa'yo ng epekto yung pagsusuot ng sexy ng girlfriend mo, nakasama ka. Diba? So, yun ang nakita ko sa kwento mo, no? I hope nakatulong to sa problema mo, pare. Ito yung masasabi namin. So, again, check out Monching page. Nandiyan sa screen yung business niya, printing. Yung mga sticker ko na kasama sa pabango ko, bro, sa business ko, kanya yun, gawa niya yun. So, magandang quality yung mga stickers niya, pare. So, check it out. Again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom. Bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me, guys. This is Joshon Point. See you.